Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. At muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. Kamusta po ang inyong kalagayan? Ngayon pong araw na ito, nitong nakaraang mga araw po ay masyadong matindi ang pagbabago ng panahon. Ang ibig kong sabihin, ang pag-init ay talaga naman ho. Ang kinakailangan ho ay pagbantayan talaga ang ating mga kalusugan, ang ating mga pangangatawan. At para hindi po malagay sa peligro ang ating mga katayuan. Grabe ho ang heat index nito mga nakaraang araw dito sa Metro Manila. I do hope na sa inyong mga kanya-kanyang kinalalagyan, kayo po ay nakakagawa ng paraan. Kung dyan po ay mainit din, para po kayo ay medyo maginhawahan. At kung kayo naman po maayos ang inyong kalagayan sa inyong pong location ngayon, well, enjoy niyo po yan. Dahil yan po ay biyaya. Sabi mo ng mga kausap ko noong nakaraang mga araw dahil sa sobrang init, sabi nila, nakaw talaga naman ho. Nakakatunaw ang init at alansangan ng panahon. Oo nga naman ho, totoo po yan. Kaya yung iba talaga naman, hindi baling tayo gumastos at magkaroon ho ng dagdag na bayarin sa atin hong kuryente, pero ang kailangan ho ay mas gumanda ang atin hong katayuan, pakiramdam at kalagayang pangangatawan. Ano po? Yan po ay ninanais lamang po natin para ho sa ating mga kapakanan. Well, ang atin hong pag-aaral ngayon, tayo po ay tatalakay muli ng isang parable. No? Ang atin hong parable na na-discuss ay ilang episodes ago. At ang atin nga hong nabanggit ang parable ng sower, no? Kung inyong naalala. Ang isa sa mga makikita natin, ang parable, as much as ito po ay isang uri ng kwento na nagbibigay ng hamon sa katugunan, sa aktual na sitwasyong pangbuhay ng tao, ay merong mga kung tawagin natin mga ini-elicit or hinihiling at inuudyok na mga pagdedesisyon, mga pagpili na dapat gawin. No? Nung yun po ay ginagamit ng Panginoon, hindi lang para dumaling intindihin, magkaroon ng ilustrasyon. Yun po ay ginagamit niya para udyukan yung tao na mag-decide. Doon sa parable of the sower, di ba? Kinakailangan suriin mo ang iyong puso, di ba? At the same time, ay kinakailangan makita mo kung alin yung okay na puso at hindi. At siguro kabahagi ng hamon na yun iayos mo ang kondisyon ng iyong puso patungkol sa salita ng Diyos at of course sa kanyang ginagawa sa iyong buhay. Ngayon naman ang ating pag-uusapan, isa sa mga popular na parable ay ito ho yung Rich Man and Lazarus. Pero ang sabi ho ng madami na ang Rich Man and Lazarus is one of the more unique parables, no? If not the most unique one. Ang dahilan, dahil ito lang daw po yung parable na talagang merong aktual na pangalang ginamit, Lazarus. No? Na ang sabi, baka hindi lang ito basta isang storya o kathang-isip, pero yung storya na hango marahil sa buhay ng isang aktual na tao. Well, yan po ay marami kayong mga paliwanag na mababasa at mapapakinggan patungkol dyan. Pero dito naman po ang desisyon na gusto siguro na hamunin ng Panginoong Diyos na gawin natin ay may kinalaman sa ating mga pagpili sa buhay. Ano ba ang mas binibigyang pahalaga at iyong tinututukan sa iyong buhay? Yung mga bagay na panglupa, mga bagay na panandalian, o yung mga bagay na makalangit at yung mga bagay na spiritual. No? Yun po kasi ay very important. Merong mga biyaya ang Panginoong Diyos which are basically limited dito ho sa ating earthly or material condition. Halimbawa, nagbibigay ba siya ng mga biyayang habang tayo nandito sa lupa? Yes. No? Pero ma-realize natin na yung mga biyayang yun is in connection to here and now.
Pero may mga biyaya po na pang kabilang chapter ng buhay, pang kabilang buhay, pang spiritual. At yun naman ay binibigay niya sa atin in connection to that. Pero tayo bilang mga tao, we have to be able to see ano yung differences at magkaroon din tayo ng decision ano yung mas mahalaga. No? So, dito sa parable of the rich man and Lazarus ay meron ho tayong initial na truth na makikita. Ano ho yun? Worldly possessions, they are no good after your death. So, ang mga kayamanang panglupa, no? Hindi na po yan kapaki-pakinabang sa iyo pag ikaw ay namatay na. Tapos na yung gamit, tapos na yung pakinabang sa mga bagay na yan. Ano-ano ho yung mga patunay? Well, lalamanin ng parable bago natin basahin. Number 1, possessions that are left behind only for the living. No? Hindi ba pagka namatay tayo, wala naman ho tayong nadadala. Yan naman po ang realidad, hindi ba nakalagay sa Bible. At yung mga bagay na iyong tinataglay, iiwan mo na lang yan doon sa mga buhay pa dito sa lupa. Sabi nga ng isang Middle Eastern saying, a burial shroud bears no pockets. No? Yun hong pangbalot ng patay ay wala daw bulsa. No? Sapagkat kahit meron tayong tradisyon na nagpapakimkim sa patay, ang totoo ho nun, kaya minsan ay nilalapastangan ng mga libingan. No? Kinukuha ho yan ng mga buhay. Tinatanggal ho yung mga mahahalagang bagay na inililibing natin dahil hindi naman ho talaga nadadala na ng patay. Yun po ay nandoon at may iiwan sa libingan. No? So, possessions that we own once we die are left behind for the living. Second, there's no profit to riches without God. No? Ang kapakinabangan at kahalagahan kung ikaw man ay pinagyaman ng Panginoon sa lupa ay lubusan mong, sabi nga, na be-benefit ka dyan kapag kakasama ang Diyos. At kahit mayaman ka, kung wala ang Diyos, ang turo ng parable na ito, hindi yon ang mainam na takbong pangbuhay. And then yung third, one may be poor yet rich in faith. No? Pwedeng ikaw ay mahirap, pwedeng pangkaraniwan lang ang buhay mo. Pero ang binabanggit sa parabola na ito, baka ikaw naman, kung ikaw ay may tamang ugnayan sa Diyos at talagang lumalago sa Kanya, mayaman ka naman sa pananampalataya. So tingnan ho natin ano yung nilalaman ng parable. Ang ating babasahin is from Luke chapter 16, 19 hanggang 31. So ano po mababasa natin dito? Well, ito po ang nilalaman. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in hell, where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of my finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets, let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to them, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. So, mainam ho itong parable na ito. And I think because madalas na po natin itong napapakinggan, napapag-aralan, ay nagkakaroon tayo ng familiarity. No? Meron akong isang pagkakataon, nabanggit lang sa akin, isang kakilalang pastor. Sabi niya, siguro ito'y umattend daw ng araw-araw sa isang wake or lamay, yung burol.
Yang sabi, wala na bang ibang alam na sabihin ng mga pastor o i-preach pagka may patay kundi yung parabola ng mayaman at si Lazaro? Ang pagkakabanggit niya, kaya daw parang may iritasyon doon sa tao kasi parang ilang gabi yun. Hindi naman nagkausap-usap tayo mga pastor, iba-ibang pastor yung nagsalita kada gabi. Iisa yung teksto na ginamit at ito nga yung parabola ng mayaman at si Lazaro ang pare-parehong nagamit. Kaya yun siguro yung reaksyon ng taong ito. No? Pero balikan natin yung parabola. Nasabi ko lang. Ang mga tauhan dito is definitely dalawa. No? Of course, pag dinamay pa natin yung pangatlo, yung amang Abraham, it represents God the Father. Pero yung dalawang tao, ang una po ay isang mayaman. Alam niyo ba na sa ilang mga pagtuturo nito, nilagyan ng traditional name. Pag sinabi natin traditional name, wala ho sa teksto, wala sa earlier documents yun, kundi ay dinagdag na lang. Ang pangalan daw ng rich man ay Dives, D-I-V-E-S. Ang totoo nun, ang meaning ng Dives ay rich. So, kaya yun siguro yung ay binigay na pangalan sa kanya. Ang talagang may pangalan ay si Lazarus. Pero balik muna tayo dun sa rich man. Mapapansin natin na ang ginamit na illustration ng Panginoong Diyos ay hindi lang basta mayaman. Di ba minsan may mga usapin? Merong mayaman, merong sobrang yaman, at merong mayamang mayaman. Ayan, merong millionaire, multi-millionaire, billionaire. And in the case ng atin siguro takbo ng mundo ngayon, mukhang magkakaroon tayo ng mga trillionaire. No? Parang hindi mo maisip na sa atin lifetime ay makakakita tayo ng tao na may control na assets na aabot sa $1 trillion. Diba? Sabi nila si Elon Musk mukhang papunta doon. May mga ilan pang mga mayayamang mga personalities in the different parts of the world na merong possibility na umakyat sa ganyang level. Mayamang-mayaman. Paano mo natin napatunayan? Well, ang ginamit ng Panginoong Diyos na pagpapakilala sa taong ito, number one, clothed in purple. No? Tingnan ko nga yung ilang mga nagbigay ng parang description dito. Yung purple pala, no? Lalo na yung purple dye, no? Yung pangkulay. Kinukuha sa isang klase ng sea creature. At dati, no, sa sinaunang panahon, mapapansin mo may suot na kulay purple, usually ay royalty, hari ang typical. No? Bakit? Kasi nga very expensive. Rare na siya. Ibig sabihin na hindi madaling makuha at magawa. And then very expensive kasi pag nagamit na yon ay sobrang mahal. No? Kaya ang nagsusuot niyan ay nandoon sa estado ng nobility at ang nagsusuot niyan ay talagang masasabi nating exceptional ang kanyang yaman. At hindi lang daw yun. No? Ang gamit daw na tela ay fine linen. Yung iba nga nagsuggest na yun daw textile na ginagamit ng panahong ito most likely is in relation to silk. Parang paano nakarating doon 2,000 years ago. Alam naman natin na pag tinrace nyo yung history ng China in relation to trading, meron silang tinatawag na silk routes, no? R-O-U-T-E-S. Yun ay yung tinadaanan ng kanilang trading caravans mula doon sa China at sa iba't ibang bahagi ng mundo, maabot yan sa Near East, Middle East para magtinda sila ng kanilang goods. At isa daw sa mga naibebenta yung silk fabrics at napakamahal. So, malamang sa hindi, ang lalaking ito ay talagang hindi simple, kundi sobrang extravagante ng kanyang pananamit. And then, binanggit yung kanyang pamumuhay na marangya sa pagkain every day. No? Siguro, lagay natin sa ganitong level. Kung ikaw ay isang taong kaya mong magpapiging once a month, mayaman ka na. Hindi biro yun. Dahil maraming pagkain ang ihahanda. Pagka ikaw ay nagpapiging once a week, ibang klaseng level na yun, ang tindi. No? Kaya mo magpakain ng madaming pagkain sa mga tao na talagang, sabi nga natin mataas ang bilang ng putahe at maraming klaseng masasarap na pagkain. Mayaman talaga yun, once a week. Pero ito hindi. Ang sinasabi, ang kanyang pagkain, sumptuous. Ibig sabihin, parang buffet. Masarap. Madami.
every day, no, ganun ho nilagay ng Panginoon sa kanyang pagsasalarawan yung taong ito. So, sasabi natin in terms of wealth, ang pinupoint out daw marahil ng Panginoong Jesus in the story is that nandito ito sa sobrang taas na level ng material na karangyaan. On the other side, no, extreme naman ang ipinakita. Si Lazarus, no, yung mahirap, punong-puno daw ng sugat ang kanyang katawan. Ngayon, ang tanong, bakit in-emphasize yung punong-puno yung sugat ang kanyang katawan? Malamang sa hindi, kung yun ang pagsasalarawan, kapag nakikita mo yung ilang bahagi ng katawan niya may mga sugat, ang kanyang natatakpan ay maliit na bahagi lang. So, doon mo makikita from the description na yung katawan marahil ni Lazarus was exposed at konti lang ang natatakpan kaya alam na may mga sugat. Pangalawa, siya ay nandoon lang sa trungkahan ng bahay ng mayaman, diba? At meron hong pinapakita dito yung iniintay niya yung mga crumbs sa English yung ginamit. Pero tinignan ko nga ho, ano ba inaabangan yung maliliit na piraso ng tinapay? Parang hindi naman ho, parang manok naman o kaya parang ibon lang, no? Then, ang sinabi ho ng isang manunuri, sabi niya may practice ng mga sinaunang panahon na yung tinapay, meron daw ho kasing mumurahing klase ng tinapay, nakakain naman. Pero yung ginagamit na butil para gawin yung tinapay, di ba? Kasi merong mga wheat, merong barley, merong, of course, iba-ibang grains, no? Yung murang klase ng tinapay, ginagamit ho yan pang pahid sa kamay. Ano ba yung papahiran yung kamay? Hindi pa pag kumakain tayo minsan, especially using our hands. Nagkakaroon ho ito ng parang mga sebo or yung parang mga residue ng mga kinakain natin. So tayo, sa panahon ngayon, meron tayong mga faucets, hugas kamay, meron tayong kanyawan, yan, diba? Yung iba naman ay gumagamit ng panyo, table napkin, yan. Dati daw, ang ginagamit ay tinapay. So medyo puno na ng ulam, anong pagkain yung iyong kamay. Gusto mong medyo linisin para makakain tuloy-tuloy. Kukuha ka ng tinapay na mumurahin na yun, ipangpupunas mo doon sa palad mo. Hahagurin mo doon yung tinapay na yun para maalis yung mga mantika o yung mga residue ng food. And then yun ang tinatapon. At yun ho ang kinakain ng mga aso. At in this case, si Lazarus nandun, yun ang inaabangan niya. Na habang kumakain yung mayaman, nandun lang siya at inahagis marahil sa kanya. Yun hong mga tinapay na pinanglinis ng kamay. At ang sabi dyan, yung mga aso, no? Kasi yun nga ang malamang kaagaw niya ron sa tinapay na yan, ay dinidilaan din ang kanyang mga sugat. No? So, ito po yung pinakita naman ng Panginoon na extreme na sitwasyon ng dalawa. Sobrang yaman, sobrang hirap. Bakit po? Kasi dito ho, meron ho siyang ipapasok na katotohanan. Pero tingnan muna natin yung run-through ng 8 bagay in relation to the story of the rich man and Lazarus. Ano yung mga themes na nasa loob nito? Una, dito ho sa parable na ito, pinapakita na lahat mamamatay. No, mayaman ka man o mahirap. Pangalawang tema, ang eternal punishment ay totoo. Minsan meron akong nakipag-uusap sa akin, Pastor, sabi niya, ang Diyos ba ay Diyos na mapagmahal? Sabi ko, oo, yan ang pagpapakilala ng Panginoon at yun din naman ang dahilan kung bakit may kapatawaran at pagliligtas tayo. Sabi niya, ba't may impyerno? Ang issue niya sa impyerno ay habang panahong pagdurusa daw. At ang makagagawa lang niya ay isang Diyos na hindi marunong maawa at mahabag. Sabi ko, walang totoo niyan. Tayo dapat lahat papunta sa impyerno. Sa awat habag ng Diyos, tayo binigyan ng pagkakataong mapatawad, mahango mula doon sa kaparusahan na yun. At ang buhay niya ginamit na pampalit. So sabi ko, doon mo makikita ang habag at awa ng Diyos. Diba? Para ka matubos mula doon sa kaparusahan na yun, ay nagsakripisyo siya. Pero sabi niya, bakit kailangan may parusa? Sabi ko, naiintindihan mo yan. Ikaw may konsepto ka ng hustisya. Diba? Pag may ginawang krimen, hindi naman pwedeng pawalan mo na lang at ganun-ganun na lang yun. Dapat may kaukulang penalty o parusa yung gagawing kasamaan at kamalian. Gawa tayo sa wangis ng Diyos, diba?
At tayo po, ang kasama dun sa wangis na yun is yung ating reasoning, yung ating yung ating pagtingin sa mga bagay-bagay. So dito makikita natin, most likely may glimpse tayo. Meron tayong bahagi sa ating pagkatao that understands what justice means. Kaya sa bawat bansa, may mga panuntunan, di ba? May mga tawagin nga natin, mga batas. At may penalties. At ganun din sa Panginoon. Ang salvation na kanyang ibinibigay can provide eternal comfort and eternal life. Pero pag tinanggihan mo siya, ayaw mong bitawan ng pagkakasala. Dahil mahal ng Panginoon yung nagkasala, hindi pwedeng mahalin ng Panginoon yung kasalanan. So kung ayaw mo yung ihingi ng tawad, ayaw mong kilalanin ng Panginoon sa iyong buhay, at tinatanggihan mo yung pagliligtas na kanyang inaalok, walang ibang mangyayari. Hindi pwedeng palutang-lutang ka lang sa karimlan. Kung merong dako na patutunguhan ng spirito ng mga kumilala sa Panginoon, yan ang langit. May dako rin na patutunguhan ng mga hindi kikilala at tatanggi sa kaligtasan ng Panginoon. Yan naman doon ang impyerno. So yan ang second truth sa rich man and Lazarus. Eternal punishment is real. Pangatlo, too late to pray. Siguro taas kilay kayo. Ano? Kasi ang pinag-uusapan dito, pag namatay ka na, di ba abang buhay tayo? Pag nananalangin tayo, ang Panginoon nakikinig at tumutugon. No? Pwedeng no, pwedeng wait, at yes ay ibinibigay niya. Pag ikaw daw ay namatay na, at least from this parable, at nanalangin ka sa Diyos, ang sagot ay no. Diba? Too late to pray. Ang fourth, no second chance. Again, nakakapataas kilay. Bakit? Di ba ang Panginoon is the God of second chances? Yun nga ang lagi nating sinasabi. He forgives, He restores, He repairs, He redeems. Totoo yan. Habang buhay ka. Pagka nakamatayan mo na ikaw ay hindi nagkaroon ng ugnayan sa Kanya based sa Kanyang banal na kasulatan, at wala kang relationship as Lord and Savior sa ating Panginoong Jesus, ang iyong kalagayan ay dun sa dako ng kaparusahan. Wala nang second chance. Pagkatapos na nating mamatay, paghuhukom na. Ang panglima, the Word of God is true. No? Yung salita ng Panginoon ay totoo. Ito ang nagbibigay sa atin ng paunawa, ano ang kalooban ng Diyos. Imagine mo yun, no? Hindi naman niya obligasyon sa iyo, pero para patas, binibigyan kanya ng unawa, ano yung tama at mali, ano yung katanggap-tanggap, alin yung hindi. Para ikaw, bilang isang tao, ay magkaroon ng tamang desisyon at makatugon ng tama, di ba? So, pagka iyong nilabag yung panuntunan, di kasalanan mo yun. Pag ikaw ay sumunod, yung binanggit ng Panginoon ang naglagay sa iyo sa mabuting katayuan, di ba? So, remember that. Ang salita ng Panginoon ay totoo. At ang mga pangako niya, kung siya nagsabi magliligtas, totoo yan. Kung sinabi niya rin may kaparusahan, at may mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap, totoo rin yun. Pang-anim, you cannot warn others when you're dead. Pag ikaw po ay namatay na, hindi yun yung panahon na ikaw ay makapagbibigay babala at pagturo ng daan sa kaligtasan para sa iba. No? Dito sa parabola na ito ay binigyang diin yun. Kahit humiling yung mayaman, na pabalikin po si Lazaro, no? Mula sa daigdig ng mga patay papunta sa daigdig ng mga buhay, hindi na ho yung pinahintulot. At yung mayaman mismo, doon sa kanyang kalagayan, hindi na siya makakaalis eh. So, you can no longer warn others once na nandun ka na sa iyong kalalagyan pagkatapos mong mamatay. Pang-pito, possessions are no good after death. Kahit gaano kakayaman, kahit ano pa ang ari-ari ang iyong taglay, pagka ikaw ay namatay na, wala nang pakinabang ang iyong material na yaman. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang material na biyaya na binibigay ng Diyos ay para dito lamang sa mundo sa ating material na pamumuhay. Pero makatapos niyan, binabanggit nga niya mula sa kanyang salita, may second level, yung spiritual na bahagi ng buhay. Ang biyaya na dapat mong tamasahin doon ay yung spiritual na biyayang iginagawad ng Diyos. Hindi yung material dadalhin mo ron. Tao lang ang nag-wisyo ng ganun. Sa paunawa mismo ng manlilikha,
siyang may akda rin ng buhay sa material at sa spiritual. Hindi ganon. Hindi na itinatawid yung material papunta doon sa spiritual. Ang spiritual ay spiritual na dwelling. Ang mga bagay na nandoon ay mga spiritual na bagay. Ang material ay dito. So possessions are no good after you die. And 8, sin has its consequences. Ang kasalanan talagang meron huyang konsekwensya. May ilang taon na rin, may nakausap po akong isang tao. Sabi niya, ako, pastor, last 2 minutes. Ano ba ako yung last 2 minutes? Kasi nag-uusap kami. Bigla niyang pinasok yan. Alam ko last 2 minutes sa basketball. Basta ako, pastor, pagka malapit nang dumating ang Panginoon, doon ako magsisisi at doon ako kikilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya hinihinala ko lang. Yung kausap ko ay mayroong mga bagay na ginagawa na alam niyang hindi gusto ng Panginoon pero gusto niyang itinutuloy. Siguro may kasiyahan sa roon. At ayaw niyang bitawan na pagdating ng malapit na ang Panginoon, saka lang daw niya yung pagsisisihan at doon daw siya kikilala sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, 2 bagay yung ipapaalala ko sa iyo. Number 1, banggit ng Panginoon yung araw at oras ng kanyang pagdating, hindi natin alam. So, ibig sabihin, dahil hindi mo alam, maghanda ka na habang hindi pa nangyayari yon. Yun yung pinakahamon ng Panginoon. Kasi nga, kung biglaan dumating, ito yung pangalawang bagay na dapat mong malaman. Ang pagdating niya ay parang kisap mata. In a blinking of an eye. No? So, sabi ko, walang isang segundo ang isang blinking of an eye. No? Talagang pagka pinag-uusapan yung bilis, yun yung ginamit ng Panginoon. So, sabi ko, mag-formulate ka nga, gawa ka ng isang pangungusap. Yung pinakamaiksi, na ikaw ay nagsisisi sa Panginoon sa kasalanan mo at tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas. Sabi ko, ano lang to? Parang simpleng exercise or panubok lang sa'yo. So, nakabuo kami. Tinanggap ko yung kanyang statement. Ang sabi niya, Panginoon, patawarin po ninyo ako at tinatanggap kita sa buhay ko. Okay. So, yun yung pangungusap na yun. Pipikit ako, didilat ako. Tingnan mo kung masabi mo ng buo. Sige, sabi ko, babagalan ko pa. Tapos na. Ganon kabilis. Pakapikit dilat ako hindi ka pa nakakadalawang salita. Tapos na. Sabi ko, binagalan ko pa yun. Ang split second, yung totoong kisap mata ay talagang mabilis eh. Hindi walang 1 second yan. Split second lang eh. So, ang sinasabi ko sa kanya, dinisign ng Panginoon yung paunawa na yun kasi nga biglaan at mabilis. Hindi mo gagawin yung paghahanda sa dulo. Hindi ka aabot. Ayusin mo na ngayon ang iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon kaya kanya kinakausap, pinag-uunawaan. Dahil pagka ikaw ay hindi nagkaroon ng tamang pakikitungo-ugnayan sa Kanya at hindi ka nakasunod sa panuntunang Kanyang itinalaga, ang ending niyan, hindi ka mapupunta sa dako niya ng kaligtasan. Alam ko ang tao mahilig magsabi, gusto ko makapasok sa langit. Marami namang pamamaraan. Tayo yun. Yun yung may-ari ng langit hindi ba? Kung ikaw din, hindi mo naman pinapapasok basta-basta mga tao sa bahay mo. Unang ang tanong nasaan ba ang langit? Spiritual na lugar yun. Hindi nga natin alam yung lokasyon. Gusto mong pumasok doon. Hindi mo nga mahanap. Pangalawa, kung hindi ka papapasukin ng nagahari o may-ari ng langit, hindi ka papasok doon. May pamantayan siya Banal ang langit, banal siya. Ikaw ay hindi. Para tayo makapasok, kailangan banalin tayo sa pamamagitan ng pagpapatawad na igagawad ng Diyos at sa pamamagitan ng pagliligtas at paanyaya ng Panginoon maging bahagi ng kanyang pamilya at dadalhin ka nga dun sa dako na yun. Di ba? So, tatandaan natin, ang kasalanan may konsekwensya. Ano ang warning ng parable ng rich man and Lazarus? Connected siguro sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ngayon ang panahon ng paghahanda. Now is the time to prepare. Habang ikaw ay buhay. Dahil yan po ang sabi nga natin ginagawad ng Panginoon na panugi so that we will be able to make good choices. No? So again, yung parable ay binibigay ng Panginoon para yung hearers during the day. They will be able to evaluate and make the right choice. No? At yung tamang pagtugon ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Number 7, possessions are no good after death. No? So, pare-pareho yan. Yung pagbababala mo sa ibang tao, pagpatay ka na,
Ibig sabihin, nandun ka na sa dako ng eternal, place mo na, kung saan ka nandun. Hindi ka na makakaalis doon, hindi ka na makakapagbigay babala sa iba. And pang-walo, sin has consequences. So if ever na gusto mong makakita ng lessons coming from this particular parable, yan daw 8 na yan, no? You should be able to see, no, kung ano ba yung nais ng Panginoong Diyos na katutunan natin from this parable. So tingnan natin ng in detail para matulungan tayo, no? Ano ba yung ating pwedeng makita dito? All must die. Sa James chapter 4 verse 14, what is your life? For you are as a vapor that appears for a little while, and after that, you will vanish away. Grabe, ano? Para lang daw tayong aso. Even in Psalm chapter 90 verse 10, tingnan ninyo sa pagkakatala po nito. Medyo old English pero maganda ho yung paunawa. The days of our years are 70 and 10, and even by reason of strength 80 years. Yet is their pride but labor and sorrows. For it is soon gone, and we fly away. Teach us to number our days, that we may get us a heart of wisdom. Sabi ng salamista, may mga taong itinalaga sa buhay ng tao sa lupa. Makatapos yan, tapos na. Kaya, kumbaga pahalagahan mo yung bawat araw at huwag mong kakalimutan. May panahon ng pagtutok sa ating mga responsibilidad, relasyon. Huwag mong kakalimutan na ito rin ay pagkakataon at panahon na dapat mong matutukan ang iyong ugnayan at pagpapahalaga sa Diyos. No? So that's the first reality. Second, eternal punishment is real. Actually, sa isang teaching ni Jesus sa Matthew 25 verse 41, di ba? Sabi niya dito, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels. No? Na ang impyerno ay totoo. No? Dito sa discussion ni Jesus, naalala ko nga, minsan, nababasa natin yung sinasabi ng Panginoon. May mga tumatawag sa Kanya. Panginoon, Panginoon, lumayo kayo sa akin, di ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, pagka nasa desperation ng tao, doon tatawag sa Diyos. But if you do not have a relationship with Him as personal Lord and Savior, hindi ka kilala, hindi ka kinikilala ng Panginoon na ikaw ay Kanya o ikaw ay nakaduktong sa Kanya bilang miyembro ng Kanyang pamilya o kawan, di ba? Kasi nakalagay naman very clearly sa John 1:12, to those who believe in Him, to those who receive Him, He gives them the right to become God's children. So doon nabubuo ang relationship. Kaya nga ang Psalm 53 verse 1, ang sabi, the fool had set in his heart, there is no God. So, minsan, ang tao kung ano-ano naiisip na ang Diyos itinatanggi. Meron ho akong isang student nag-report ng Wednesday, just this week. Ang kanyang na-report ay yung classic atheism, no? Na merong mga ilang atheists before, na ang sabi nila, ang mundo daw ay nagkaganito dahil based on the number of years, no, hundreds of millions of years, if not a billion years or so, na nagkaroon daw ng ganitong order at nagkaroon ng ganitong design, na yung mga naglakip-lakip down ng mga events, no, pwedeng tawagin coincidences, is what brought these things to be disorderly, no? Ay, sabi ko sa aking sarili, parang hirap namang unawain na ang lahat napaka-precise, no? Sa akin lang, isipin ninyo, yung placement ng araw sa ating mundo, ilayo mo ng konti, lalamig, mag-freeze over yung ilang bahagi ng planeta natin, ilapit mo ng kaunti, masusunog naman. Gaano ka-precise? Pwede bang tsamba lang yan? Pangalawa, isipin mo yung halaman. Ang kanilang pinoprocess ay carbon dioxide, nag-i-emit ng oxygen, tayo ay nag-i-inhale ng oxygen, nag-i-emit ng carbon dioxide. Imagine that interaction, no? Pwede ba nagka-tsamba-tsamba lang yan? Yung itsura natin. Ba't nga yung mukha natin saktong-sakto? Meron nga akong kausap. Ito mapapangitik. Sabi niya, napakatalino ng Diyos, hindi baliktad yung ilong natin. Oo nga. Dahil kung hindi daw, pag umulan, taga-sahod daw tayo ng tuwi, malulunod agad tayo. Ang mga tao talaga kung ano-ano mga naisip. But imagine, everything is, yung pagkakagawa ay maayos. Hindi pwedeng nangyari yan by chance and coincidence. And yung basic logic of things, chaos cannot produce order.
order can become chaotic pag pinabayaan mo. Pero yung reverse, I don't think it's possible. Kahit pa napakaraming taon ng argument mo dyan, di ba parang napakahirap naman. So, remember, be conscious of God. Ang Panginoon ay nandyan. Inaabot tayo. Relate with God because eternal punishment is real. Another, too late to pray. Hindi ko papakinggan ng Panginoon. In the parable, nanalangin yung mayaman. He called to God. Ano yung kanyang pakiusap? Na si Lazaro ay utusan, na idampi ang kanyang daliri sa tubig at ilagay sa dila niya. Hirap siya eh. Isa pang pakiusap niya na yung kanyang mga kapatid na buhay ay sana puntahan ni Lazaro, magbangon mula sa mga patay pero hindi na yun pinagbigyan. Meron ng nakalaan na pamamaraan ng Panginoon paano tugunan ng mga bagay-bagay. So, very important to realize, no? Ngayon, ang pagtawag sa Diyos at paghingi ng kanyang pagpapatawad at pagtubos, hindi ho pag tayo patay na, doon tayo mananalangin. Hindi ho ganun ang sistema ng Panginoon sa kanyang salitang pinakita. Also, hindi ba sabi natin, wala na ring second chance. Pagpatay ka na. Kasi yung ba, umaasa, pagpatay na ako, saka na lang ako magpapalinis. Walang ganun hong teaching yung Bible eh. Ang turo ng Biblia, ngayon kang maghanda. Magsisi ka ngayon, i-restore, i-redeem ka ng Panginoon. He will forgive you if you come to Him in full sincerity and honesty na ikaw ay nagsusuko ng iyong sarili at humihingi ng tawad sa iyong pagkakasala. Yun po ang malinaw na binabanggit sa banal na kasulatan. Sabi nga ng Hebrews 9:27, appointed once to die. Yun po ang para sa atin. We are appointed once to die, and then after that, judgment. And then all will stand before God's judgment. Diba? From 2 Corinthians 5 verse 10. So, napakalinaw ho ng sinasabi dito. Yes, God is a God of forgiveness, a God of multiple chances nga eh. Pag buhay ka, pag patay na, hindi mo na makukuha yung panugit na kanyang binibigay. Bakit? Yung sistema niyang nilatag eh. Siya magliligtas, siya may dikta kung kailan at paano. Siya yung manlilikha, ganun din. No? So siya ang may dikta ng lahat. At tayo ay saklaw lang ng pamamaraan ng Panginoon. Also, in this particular parable, you will see that God's word is true. Anong ginamit ng Panginoon na paghusga? Yung kanyang mga panuntunan at pamantayan na binanggit. Ni-reveal ng Panginoon yung kanyang kalooban for us to learn what is right and wrong in the eyes of God and masundan natin. Nagbibigay ng warning, nagbibigay ng correction and rebuke dahil nga doon natin makikilala ang pamantayan ng Panginoon, sino siya at paano yung kanyang pagliligtas. At dito nga, yun ang basihan, ang pagliligtas ng Panginoon. So His word is true. No? So, na yun po ay napakahalaga, no? So Christ's word are the only words that we need for salvation. Diba? Sa John chapter 6, it's very clear na yan po ang in-indicate sa atin ng Panginoong Jesus. Also, in this parable, it is very clear. When you're dead, you can no longer warn others. Gusto sana nung mayaman na si Lazaro ibalik mula sa mga patay, hindi na ho yun pinagpahintulot. No? Bakit ho? Kasi ang preaching ay habang buhay tayo. Tayo ay nakakarinig, tutugon habang buhay tayo. Babanggitin mo daw yung mabuting balita sa mga taong buhay habang sila ay may pagkakataon pang makinig at tumugon. Kaya di ba, they who have ears, let them hear. So, ang point doon ng Panginoon, pag lagi niya binabanggit yan, yung makikinig at yung tutugon ay yung mga taong buhay. No? Yun ho yung pinag-uukulan noon. So, remember, ang Panginoon ay nagbababala, tutugon tayo ngayon. No? But you preach to people, you share the good news, diba? You tell them about the saving grace of God. Now, hindi ho pagpatay na tayo at doon pa tayo tutugon sa mga bagay na yan. Hindi ho doon ang pamamaraan ng Panginoon. Worldly possessions are no good after your death. Sabi nga natin, ang tao nag-iisip kung paano dadalhin yung kayamanan niya sa kabilang buhay. Hindi ho dadalhin doon dahil, again, may hiwalayan based sa design ng Creator. Yung material na mga bagay, dito papakinabangan sa material na mundo, pansamantala lang yan. Pinibless tayo ng Panginoon materially for us to be filled up sa ating needs at yung ilang wants natin na hindi magdudulot ng kasalanan. Ayan yan, binibless niya tayo niyan. Pero hanggang dito lang yan, iwanan mo yan. Dahil yung spiritual blessing ay para naman doon, no, sa ating kapakinabangan sa kabilang buhay. So, salvation, heaven,
an intimate relationship with God, yan, yung glory, yan, mga bagay yan, nandun, papakinabang yan. Gusto mo yan mapakinabangan, tutugunan mo ngayon, yung panawagan ng Panginoon, magsisi at tumanggap sa Kanya, at yan ay makiklaim mo pagkatapos ng iyong kamatayan, you will be with the Lord. Merong eternal life. No? So, napakaganda ho ng pangako ng Panginoon. So, ang sabi din, sin, it has its consequences. Ang language ng Panginoon dito sa rich man and Lazarus, sobrang strong na pinapakita niya yung sa lingwahe, yung tindi ng hirap sa impyerno. Bakit kaya? Nananakot lang ba? Hindi. Kung nananakot man, ang intensyon ay huwag mong gustuhin mapunta doon. No? Kasi minsan ang tao, iniisip niya, boring sa langit, mananalangin sa Diyos, magpipraise sa Panginoon, yung mga ganun. Yun nga minsan ginagawang kalokohan ng tao, saka na lang ako. Okay, doon lang ako sa kabila, mas masaya siguro sa impyerno. Wala akong sinabing may kasiyahan sa impyerno. Si Satanas nga at ang kanyang mga tagasunod na mga demonyo, yung fallen angels, ay parurusahan din doon. Ang sino mang papasok doon ay parurusahan. Wala akong sinabing reprieve o pagpapagaang ng hirap doon. Ang words na ginamit ay torment, anguish in the flame, at mga bagay na may kinalaman ho sa hirap, di ba? Weeping and gnashing of teeth. So bakit ho ganun kalakas ang lengguwahe? Ibig sabihin mahirap talaga. Hindi maganda. Napaunawa na ng Panginoon, wag mong gustuhin mapunta roon. Ang piliin mo ay yung papunta doon sa, kita mo yung extreme dito anguish and torment, doon sa kabila. With the Lord is comfort. Sensible yung pagpapakita ng Panginoon sa lingwahe kung ano yung dapat piliin ng tao. You will make a decision, make a good one, di ba? Make it right now. Yun yung challenge po ng parable na yan And then let's conclude. So the parable of the rich man and Lazarus is a powerful lesson on compassion, judgment, and faith. It warns against selfishness. It reminds us of the reality of eternal consequences. And it emphasizes the sufficiency of Scripture for salvation. Napakaganda ho ng parable na ito. So sana tayo po ay nagkaroon ng tinatawag nating magandang pagkatuto rito. At hindi lang sa pagka-alam. Again, hindi lang ito head knowledge. The reason why this is given to us by God is that we will have the right decision. We'll make the right choice. At ano yung tamang pagpili? Ano yung tamang decision? That you will decide na yung mga earthly things, para dito yan. Yung eternal things, doon yan sa kabila, spiritual things. You need God in your life. You need forgiveness. You need to have the Savior para makarating ka sa dako ng kanyang comfort. Kasama siya. At iwasan mo yung place of torment dahil hindi maganda yung kalalagayan doon. Huwag yun ang pagkaabalahan mo sa lupa. Pahalagahan mo ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. So, ito po, isa sa mga parable naman natin. Tinignan natin yung ilang mga details and for us to understand ano po yung hamon ng Panginoon sa ating desisyon, yung mga pagpiling gagawin natin. Paalala na ating programa. Sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, 11:00 ng umaga sa darating na Sabado.